HIV, AIDS. Habang naghahanda ng mga regalo na ipamimigay sa HIV housing, Kuya, kanino natin ipapamigay itong mga regalo? Jean, ipamimigay natin ng mga regalong iyan sa mga taong mayroong HIV at AIDS. Pupunta tayo sa bahay kanlungan para gawing espesyal ang kanilang Pasko. Teka lang, Kuya. Hindi pa tayo mahahawa sa kanila? Hindi tayo mahahawa sa kanila, Jean. Ang HIV ay hindi katulad ng COVID-19 na pwede kang mahawa kapag umubo ang isang tao. Talaga, Kuya? Naku, napaka-interesting naman yan. Turuan mo pa nga ako tungkol sa HIV, pati na rin kung ano ang kaibahan niya sa AIDS. Sige, Jean. Mabuti na lang at nag-specialize ako sa HIV at AIDS. Siguradong matuturuan kita. Ang HIV o ang Human Immunodeficiency Virus ay isang virus na inaatake ang immune system ng isang tao kung saan pinahihina nito ang depensa ng katawan laban sa mga infection at mga sakit. Ang HIV o AIDS ay madalas na ipagpapalit pero may pagkakaiba ang dalawang ito. Ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay ang huling stage ng HIV kung hindi ito magagamot. Noong taong 2020, tinatayang 37.6 milyon ang pangdaigdigang bilang ng taong mayroong HIV, kung saan 35.9 milyon ang nasa hustong gulang at 1.7 milyon naman ang mga bata. Sa parehas na taon, humigit kumulang 120,000 na tao sa Pilipinas ang may HIV, kung saan 78,000 lamang ang may alam sa kanilang estado. Ang HIV ay pwedeng maihawa sa pamamagitan ng pagtatalik na walang gamit ng kondom, paghihiraman ng karayom, at ang nanay na may HIV papunta sa anak sa pamamagitan ng panganganak o pagpapasusok. Ang pakikipaghalikan, pakikipagyakapan, pakikipagkamay o ang pakikibahagi ng pagkain at kagamitan ay hindi nakakapagpakalat ng infeksyon. Ang mga sintomas ng HIV ay halos kaparehas lang din sa trangkaso na maaaring lumabas sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos ma-expose. Ang mga sintomas ay lagnat at panlalamig, masakit na lalamunan, sakit ng ulo, sakit ng pangangatawan, rashes, at namamagang kulani. Ang mga sintomas na ito ay mayroon din sa ibang sakit bukod sa HIV. Ngunit kung sa tingin mo ay na-expose ka na sa nakalipas na 72 oras, agad na magpakonsulta sa doktor kung maaari. Ang natatanging paraan lamang upang malaman na ang isang tao ay mayroong HIV ay magpa-test. Ang maagap na pagtuklas at paggamot ng sakit na ito ay importante upang maiwasan ang paglala nito at upang mabawasan din ang pangamba na makahawa. Ang HIV infection ay nagpapababa ng immune system at kung hindi ito magamot, ay maaaring maging AIDS kung saan mas madaling makakapitan ng mga sakit ang mga meron nito, tulad ng opportunistic infections at cancer. Sa Pilipinas, ang mga karaniwang opportunistic infections ay tuberculosis o TB na hanggang ngayon ay isa sa malaking pampublikong isyu sa pangkalusugan. Candidiasis na nagdudulot ng maputi at makapal na kuting sa ari ng babae, bibig at lalamunan. At pneumocystis pneumonia o ang PCP na nagpepresenta ng hirap sa paghinga, mataas na lagnat at tuyong ubo. Sa kasamang palad, wala pa ring lunas para sa HIV. Ngunit, meron namang gamot para dito na tinatawag na antiretroviral therapy na pwedeng inumin kasabay ang iba pang gamot para sa HIV. Hindi nito lubusang nalulunasan ng HIV, ngunit pinahihinto nito ang pagdami ng virus, binabawasan din ang HIV transmission at iniiwasan ang pagpapatuloy sa AIDS. Upang maiwasan ang HIV, ating tandaan ang ABCDE. Abstinence o ang pag-iwas sa pakikipagtalik. Be faithful sa iyong partner. Condom, maging consistent at gamitin ito ng tama. Huwag gumamit ng drugs. At E, para sa early detection o maagap na pagdetect ng sakit at tamang edukasyon ukol dito. Ang Department of Health ay nagtatag ng HIV, AIDS, and STI Prevention and Control Program na may misyon na mapaputi ang access at paggamit ng preventive primary healthcare services para sa HIV at STI o sexually transmitted infections. Ang programang ito ay mayroong libreng voluntary HIV counseling at testing services at community empowerment. Ang mga taong mayroong HIV ay tuluyan pa ring humaharap sa stigma at diskriminasyon dahil sa mga individual na may kakulangan sa impormasyon at awareness tungkol sa HIV/AIDS. Maaari natin mabuwag ang stigma na ito sa pamamagitan ng pagmulat sa ating mga sarili tungkol sa HIV/AIDS at ang pagsuporta sa mga taong mayroon nito. Sabi nga ni Princess Diana, hindi nagiging delikadong kilalanin ng isang tao kapag siya ay may HIV. Maaari ka pa rin makipagkamay sa kanila at pwede mo pa rin silang yakapin. Kailangan nila nito. This video will cover the sexually transmitted infection Trichomonas. Trichomonas is a sexually transmitted infection that's caused by a parasite called Trichomonas vaginalis. For individuals with a vagina, it can be found in the vagina, urethra, paraurethral glands, and in people with a penis, the infection is usually of the urethra. What are the signs and symptoms of Trichomonas? Up to half of infected people will show no symptoms at all. However, symptoms do include vaginal or urethral discharge, vulval itching, dysuria, offensive odours, or occasionally lower abdominal discomfort or vulval ulceration. Testing should be done as soon as you and your partner develop symptoms. You should also get tested if a recent sexual partner tells you they have Trichomonas. Testing for Trichomonas is easy and it can be done by a simple swab or sometimes a urine test. TB can sometimes even be diagnosed in the clinic if an examination is taking place. How is Trichomonas treated? Trichomonas is easily treated with a course of antibiotics. It's a little harder to test for TB in men, so it is really important all your recent partners are tested and treated if your result comes back positive. Let's recap. Trichomonas is a common STI caused by a parasite called Trichomonas vaginalis. Trichomonas is easily treatable once detected with antibiotics. Trichomonas can cause increased vaginal or urethral discharge or vaginal itching. However, up to 50% of people will have no symptoms at all.